At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kontrobersya ang sumiklab ngayon matapos magtestigo si Zaldico laban sa umano'y katiwalian ni President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Romualdez. Ang testigong ito ay naglalantad umano ng mga transaksyon na may kinalaman sa mga proyektong tinutulak ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Zaldico, isang business tycoon at dating kaalyado ng administrasyon, may mga hindi may paliwanag na pagkilos ang mga nasabing opisyal. Kabilang na ang mga pinagpapalitang proyekto at peking kontrata na hindi dumadaan sa tamang proseso. Inihayag din niya na siya ay inalok ng mga mataas na posisyon sa ilang mga proyekto kapalit ng komisyon mula sa mga kontratang ito. Samantala, sa kabilang banda, si Vice President Sara Duterte ay muling pumutok ang galit nang mabigay siya ng matinding pahayag laban kay First Lady Liza Smugs. Ayon sa ilang ulat, ang salungatan sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal ng gobyerno ay naging dahilan ng tensyon sa loob ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, hindi raw tama ang mga ipinaglalaban ni Liza Smugs sa mga isyong pampolitika, na ay may kinalaman sa mga hindi pagkakaunawaan sa ilang mahahalagang proyekto ng gobyerno. Sa isang pambihirang pahayag, pinuntiryan ni Vice President Sara ang First Lady at sinabi niyang ang mga aksyon ni Liza Smugs ay nagiging sagabal sa mga positibong hakbang ng gobyerno. Nagbigay din siya ng mga halimbawa kung saan umano ay nahihirapan ang mga local government units or LGUs sa pakikisalamuha sa ilang opisyal ng administrasyon na malapit sa First Lady. Bagamat hindi pinangalanan ni VP Sara ang mga tao, ang mga pahayag nito ay nagdulot ng malalaking alingaungaw sa mga politiko. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon si Atty. Romualdez, ang House Speaker, na maring itinatanggi ang mga aligasyong binabato sa kanya ni Zaldico. Ayon sa kanya, ito ay bahagi lamang ng isang political attack laban sa kanilang administrasyon at hindi raw dapat bigyan ng pansin ang mga walang basihang paratang. Si Pangulong Marcos naman ay nananatiling tahimik hingil sa isyong ito, ngunit inaasahang magbibigay ng pahayag sa mga susunod na araw. Tunghayan natin kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga nabanggit na opisyal at kung paano ito makakaapekto sa kasalukuyang klima ng politika sa bansa. Patuloy na subaybayan ng aming team ang mga updates ukol sa isyong ito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Dismiss. Yun ang sinasabi ni Villanueva. O, ituloy natin ngayon. Sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, Probable cause pa lamang. Ibig sabihin, fiscal level pa lang. Wala pa. ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit Nino! ng makapangyarihang chairperson ng Nino! Committee on Appropriations. Sino yon? Mr. President, Sino yung chairman ng appropriation na binabanggit niya dito? Walang iba. Kung hindi si Zaldico. O, ituloy mo, Senator Villanueva. Yung sinabi mo, hindi ko sinabi. O, sa abogado ni Zaldico, sinabi ni Villanueva, hindi ako nagsabi. is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Tuloy. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nako po, patay tayo dyan. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Nako. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Nako po. Kakalkalin po. So, ibig sabihin, kasi away ito ng ni speaker noon at saka ng Senado. Naglabanan sila tungkol dyan sa PI na yan. Ang nagsalita, nagkomento ay si Zaldico. Kaya nga sabi ni Villanueva, sumasawsaw ka sa hindi awayin mo. Bakit ikaw nagsalita at nagbato ng mga ganitong akusasyon? So ibig sabihin,
noon pa lang pala na may personal na ho ito si Zaldico. According to Villanueva, ha? Hindi po sa akin. Ayan ang sinabi niya ho. Ulitin natin. Ay na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Personal attack na personal si Zaldico. Yun na po talaga yung ugali niya. Kaya nga doon sa speech niya kanina, na may personal siya. Tama, mali? Tuloy. Ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Nako, ito na. Kinalkal na yung atraso niya sa bayan. Pambira. Ito. Ano yun? Corporation. True or false? Ano yun? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Yung kanyang kumpanya daw ba? Ito po ba daw? Yun yung tanong ni Villanueva. Ito daw po ba ang pinakamalaking construction na nakikipag-deal sa gobyerno? Yan ang tanong ni Villanueva. Ano sagot niya ni Villanueva? Sagot, true. True. Hindi po ako nagsabi. Si Senator Villanueva ang sumagot. Siyempre naman siguro mas maraming alam sa akin yan. Pagdating sa mga, alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa gobyerno. Kasi senador yan. Naging kongresista yan. Alam niya ho yung mga yan. Matagal nang nakikipag-deal yan sa mga taong mga may proyekto. Kaya nga, ito daw kumpanya ni Zaldico, sinasabi ni Villanueva, ay ang pinakamalaki. Naku po, patay tayo dyan. True or false? Ano pa? True or false? Sige. Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation Naku. Ano? ay kasama Sa? dito sa kontrobersyal na Farmally? Kasama po ba sa Farmally yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng hokus-pokus, ng mga mekus-mekus dyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. The answer is true. Hindi po ako ang nagsabi. Si Villanueva po ang nagsabi niyan. Yung korupsyon na nangyari sa Farmally na pinapakasuhan pinapakasuhan ng buong Senado, na pagdesisyonan ng Senado ng resolution nila dun sa hearing. Kasuhan yan kasi merong problema dyan. Kasuhan yung mga involved dyan. Ang tinanong ni Villanueva, kasama ba yung kumpanya na Sunwest? Anong sagot ni Villanueva? Hindi po ako sumagot. Si Villanueva po ang sumagot. Ulitin natin yung sagot niya. Kasama ba? Kasuhan ng Senado. The answer is true. True daw. Kasama din po ba Ang ano? ang kumpanya niya Na? dito po sa kontrobersyal Na? DepEd laptop scam? Ang sagot po, Andali, bago ka sumagot. Di ba nakita natin yung grabing presyo ng laptop na yan? Bakit laptop? Kasi nakakatawa yung presyo, mas mahal pa sa Mac pero luma ang laptop. Luma yung laptop. Hindi ko alam kung Celeron ba yun o ano man, pero overpriced yung mga laptop na yan. Alam mo, anong dinahilan nila dyan? Ang dinahilan dyan kasi may after service daw. Kasama yung bayad doon sa after service para pag nasira. Yan yung bagay na hindi mo na maka-quantify. Hindi mo na mabibilang, hindi mo na makikita yon. Pero isinama yung service na yon, kuno. Na pag may nasira dyan, in other words, parang ka nagbayad ng after service or Apple Care. Kaya lang hindi Apple So hindi Apple Care, yung walang ganon, walang parang doon sa kontrata, nagbayad ng technical na pag natapos at nagkasira yan, libre na yung paggawa. Hindi mo naman maka-quantify yun. Hindi mo naman malalaman yun. Tama, mali? Kasama po daw ba ang kumpanya ni Zaldico? Ano sagot, Senator Villanueva? true. True. Di ba? Again, it's not me who said that. It's Senator Villanueva. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Nako po. Napakadami pong BIR cases. Nako po. Madali po maghanap, Mr. President.
madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, Grabe. yung reklamo po sa ombudsman ng Naku po. anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion Naku. na kaso na kinakaharap ang taong ito. Hindi lang pala sa BIR, meron pang iba. Kaso, kinasuhan. Ay, nako. May butiki dito may butiki. Mr. President, Yes! Ay, hindi pala ako presidente. Akala ko ako yun. Akala ko ako yun. Ikaw naman, no? maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po! Sakit nun, Brad. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, Oh, ano yon? sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, Ano? ang masaklap po, Ay? inappoint po siya Na? Kamara de Representantes Na ano? bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula, Sandali. Samantakin mo daw, ha? Sa daming, ito, ang sinasabi lang man naman ni, dito, sinasabi ni Senator Villanueva, wala naman siya sinasabing there is already a conviction. Wala siya sinasabi dito, convicted na ba yung kumpanya ni Zaldico? Wala po siya sinasabi dito. Ang sinasabi niya lang dito, the company na pagmamay-ari ni Zaldico were involved in so many cases of corruption or any that has something to do with money. 'Di ba? Ibig sabihin talagang etong tao na ito ay may kaso na yung kanyang kumpanya. And yet siya ang sa kanya ibinilin ang pinakamakapangyarihang masasabi nating chairperson diyan sa sa Kamara, which is yung appropriation. si Dracula, Oo. inappoint mo Bilang? bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula talaga. Nakita niyo yung analogy niya? Parang sinasabing, ginawa mong tagapagbantay para sa mga nagpapakuha ng dugo. Diyan sa Red Cross, si Dracula. Sumisip-sip ng dugo. O, ika nga. Tama nga naman. Kasi, halimbawa, di ba? Halimbawa lang, may isang manyakol. Tama, mali. Ginawa mo siyang profesor o teacher ng mga kababaihan, o di ba? Ng mga siksi, mga gano'n, o. Alam mo na nga manyakol siya. Halimbawa lang yung tinuturing nilang si Mang Kanor. O, halimbawa. Siya ang ginawa mong yaya ng iyong anak. Di ba? Abnormal po ba yun? Hindi, halimbawa lang. Abnormal po ba yun? Di ba abnormal yun? May problema tayo doon. Yan ang sinasabi ni Senator Villanueva dito. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po, patay tayo. Only in the... Ito this was long time ago. Ibig sabihin po, dito pa lang inaakusahan na siya. Kinonfirm ni VP Sara Duterte ngayon na ang nagko-control ng budget ng mga departamento natin ay walang iba kundi si Zaldico at si Speaker. Tayo matagal na ho natin sinasabi ito. Bakit? May mga congressman, tayong mga kaibigan dyan. At di ba noong una pa lang ng panunungkulan ni Marcos pag tungtong pa lang niya, sinasabi ko na sa inyo to, there is something happening in the House of Representatives. Nagkakaroon ng barkadahan system dyan. Kung sino lang yung barkada, kung sino lang yung kakampi, yun lang ang may budget daw. Sinabi ko na sa inyo yan.
Di ba? Sinabi ko na po sa inyo yan noon. Ito kinukonfirm ni Villanueva, kinonfirm ni VP Sara Duterte. In line with that, ilang beses ko po sa inyo yung sinasabi na huwag tayong malilihis sa ating pinaglalaban. Kasi marami sa atin ang inaatake si Marcos at yung asawa niya. I don't have problem with that if they did something wrong. If they did comment something wrong, atakihin natin. That's correct. That's constructive criticism. Pag may mali, pag may pagsisinungaling, atakihin natin. Pero yung ibang issue na wala namang kinalaman si Marcos at ang may kinalaman ay ang kamera, pero ang inaatake pa rin natin ay si Lisa Marcos. Bakit? May problema tayo. Kaya nga di ba paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, nahaluan tayo ng Trojan horse. Nahaluan tayo na ang pilit na pinasasama lamang ay yung mag-asawa. Umiiwas dito kay Romualdez. Pero kitang-kita na natin ngayon, nang galing na sa bibig ni VP Sara Duterte, sa bibig niya na nanggaling, si Romualdez ang talagang tunay na may problema sa bayan na to. Sinabi ko na sa inyo yan. Ano sabi nyo sa akin? Ha? Sinabi nyo sa akin, bayaran ka siguro ni Lisa Marcos o kaya ni Marcos kaya hindi mo binabanatan. Which is katangahan. Dahil ilang beses natin binandatan yon pag meron silang maling ginagawa. Pero yung idadamay mo sila sa walang maling ginagawa para iiwas mo lamang si speaker, nahalata ko na yun. Kasi remember this, don't ever forget this. Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi nakakandidato yan. Hindi na makakaulit yan. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos at nung kanyang asawa, kung hindi magparty. Yun lang ang personality nila. Magsaya. Diba? Wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Alam nyo, kahit si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi sa akin nung huling nag-usap kami. Alam niya, di ba sabi niya nga sa akin, di ba sinabi ko naman na weak talaga yan, mahina yan, walang ano yan, si ano talaga ang ano yan, ang may pasimuno niyan. Alam niya, tama naman talaga weak talaga. May kasalanan ba? Oo, may kasalanan. Being weak is a mistake. Being weak is yan ang talagang pangit sa isang personalidad ng isang presidente, weak. Bakit? Kaya siyang palusutan ng mga taong nasa paligid niya. But the problem is, mga kababayan, nagpo-focus tayo sa presidente at dun sa asawa niya kasi yun ang dinidikta sa inyo ng iba. Pero ang real culprit sa mga nangyayari sa bayan natin, nandi dito sa kamera. Bakit? Siya ang nangangailangan sa 2028. Siya ang may ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Siya ang may ambisyon na maging Prime Minister. Siya talaga ang tunay na kalaban sa panahon na ito. Hindi lang ho tayo nag-confirm yan. Ang dami ho. Maging si VP Sara Duterte, maging sa Senado, maging si Senator Bato, di ba? Sinabi niya, sino ang namili nung meron siyang kinuwento na nandun, sino? Si Senator Bato ho ito, ha? Kinuwento niya through the interview ng SMNI na nandun daw si Romualdez, nandun si Zaldico, at nandun yung isang kaibigan niyang general na pinababaligtad daw di umano para labanan si Pangulong Duterte at gagawin siyang PNP chief. Wala si Marcos dun, ha? Wala din yung asawa dun. Am I saying wala silang kasalanan yung mag-asawa? Meron! But the point here, eto talaga. Speaker of the House, ang real problem ng Pilipino ngayon. He is controlling everything. Remember, sila may hawak ng budget. Yung presidente, wala yan. Pinaiikot-ikutan lang yan. Yan ang tunay. Now, tanong ko sa inyo, di ba? Lumabas yung totoong sinasabi natin doon pa. From the very first time, yan na yung nakikita ko.
yan yung magiging problema natin sa bayan na ito. Bakit? Nandyan lahat ng pera. Kaya nga kaliwat kanan, dinaig pa si Willie Revillames sa pamimigay ng pera sa ayuda. 5,000 pesos! Ganun eh, gumaganon eh. Di ba? Oh. Kasi nga, habang humihirap ang Pilipino, yan ang plano dyan eh. Sa tingin ko lang ang plano dyan, nagmamahal ang bilihin. Naghihirap ang Pilipino. The more na naghihirap ang Pilipino, kakapit yan sa mga politikong namimigay ng pera. That's why, yan ang sa tingin ko nangyayari sa Pilipinas. Pinipilit talaga nila na maghirap ang Pilipino para kumapit sa ayuda. At kung sino yung mag-ayuda, malamang yung iba ma-persuade na iboto yung mga yun. Diba? Mga kababayan, magising ho tayo. Wag ho tayo basta-basta maniniwala sa mga tatanga-tangang vlogger dyan. Sorry pero totoo eh. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo to, pinapaliwanag ko sa inyo. 'Di ba? Na ito talaga. Kita nyo na, lumabas na ngayon. Lumabas na po. Sabi nga nung isa, bumingo tayo. Mali. Tagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Ayaw ninyo maniwala. Eto, pakinggan pa natin nung lumabas na yung pangalan, siguro pagkatapos i-release yung video ni VP Sara Duterte, na nabanggit na si Zaldico, eto na yung kanyang reaction after mabanggit yung pangalan niya. Tingnan nyo yung difference between before, yung nagsasalita siyang may iPad, at eto ngayon. Nakita Ay, sorry, hindi yan. Ito. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget. Alam mo kung bakit ko nabuking yung mga troll? This is the script that they are commenting sa mga video. Meron namang marami naman yung appropriation marami naman yung senador. Pare-pareho sila ng sagot, yung mga troll. Tingnan nyo sa comment section, naglalabasan sila. Yan kasi yung pan-damage control nila sa sinabi ni VP Sara Duterte na kontrolado lang ng 2 tao o ang budget. So, to justify it, sinasabi nila marami namang membro, marami namang senador. Pero ang tanong, sino may control? Hindi naman sa dami. Wala naman sinabi ni VP Sara Duterte, kayo lang naman ang membro. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the 2 highest positions of government, namely the Office of the Vice President and the Office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this
committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice President, took only about 13 minutes